Nes, dako kaayo nga kapasayloan nga gihatag ni Lord. Wala ko lang ingon, nawa ko na kadawat sa forgiveness, pero sa mga rason nga gipasaylo ko sa Ginoo, daghan ay kong rason nga mahatag sa Ginoo nga iya ko pasayloon, no? Or in other words, ako siguro ang pinakadako kaayo og sala nga nakadawat, no, sa favor of forgiveness of the Lord. Hallelujah. Manindog ta sa kausapag, mag-ambot ta. Hallelujah, Lord. Salamat kaayo Ginoo sa imong favor. Once again, Lord, nga among masinati na usab Ginoo nining adlaw diri ko nining nga oras nining adlaw. Father, you know our heart, that we hunger and thirst for more of your presence, and we're longing for more of you in our lives, Father. Salamat ikaw magatagpo, nilini o ikaw magapuno, kanamo nili, pinaagi sa gahom sa imong mahal na puno. Salamat kayo, Ginoo, na mamulog kang namo ka. In the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Tanan mo yun, amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Salamat sa Ginoo kay gitugutan ng sugdan nato ang 2025 nga malipayon madasigon nga namuhat sa mga buluhaton nga may kalabigitan sa iyang kalimayan. And because of that, matapos ang 2025, nga magpabilin mong madasigon. Magpabilintang madasigon nga mamuhat sa mga buluhaton nga may kalambigitan sa iyang kalimayan. Amen. It was confirmed when we were doing our praise and worship today. Amen. So, idala ta karon ni Lord diha sa Psalm chapter 51. Psalm. Hallelujah. Hallelujah. Kung magtanaw ta sa mga magtanaw ta sa social media, mga igsoon, especially sa nakaagi ko desert of Saudi Arabia. Hallelujah. I-share to siya mga igsoon, pero makurat ka. Nagbaha because of the strong snowfalls that created. Nag-scroll ko mga igsoon ko nga, this is not actually an act of nature, but this is actually an act of God. No? I'm sorry, Daniel, if I would say this one. No? The things that are happening in LA is an act of God. Because actually, He is calling the people for repentance. The tao ko niya mga tao to repent for the days. For the days are evil. Maghinulsol. O kung atong tanaw ng Old Testament, every time na naay mga calamity like that, it is a calling. It is actually a calling for repentance, a call for repentance. Inari mo din si Lord sa iyang mga katawan. Si Daniel is from, where are you from, Daniel? Part of LA. Yes, that's why I said sorry. Because I said that the things that are happening in LA is actually an act of God. It's not an act of nature. Why? Because naghanakay yung project sa government karon naman nga kanang nanay mga balaod nga dili pwede maglabay sa pasanasa nga mga sapot, mga basura, mga inana. Then we need to plant trees. Mananong
kahoy. Isipin din yun, di ba? Even in your place, di ba? Mananong mga kahoy to avoid sa mga inanay na ay mga balaod sa gobyerno nga moingon nga kaning dili pwede magsunog-sunog, maglapog-lapog. Well, there's a lot of wala karon balaod sa gobyerno in order to preserve the earth. Ano ma-preserve ang earth, Mother Earth, o mga inaanak nga mga balaod, may sunaan na. So we cannot say na this is the act of nature. Kay in the first place, naganang ayaw kay mo kano sa mga tao para ma-preserve ang Mother Earth. But kung atong tanawon sa Bible, allow ni Lord nga mahitabo for us to be awakened, to repent. You know, sa ingon sa Chronicles, if my people who are called by my name, and who are the people of God? Those believers, those Christians, the people of Israel, we became the spiritual Israel. Diba? Those are the one that God called people. People of God. Ug ang tanan nga nagapangitabo sa kalibutan may so there are a lot of significance if we look at it in the spiritual realm. The problem kung hindi na ito makita sa spiritual realm because we do not know what the Lord has said in His Word. Dili na ito makita tuwag kay wala ta kay balo. That's why ang Bible gayon yun, my people perish because of lack of knowledge. The people of God are not informed. They were not informed about what the Lord has said. Because karong panahon na ang mga katawhan, mga lideres, nag-expect ni Lord nga musulti sa pulong with boldness, magpampromise naman po sa kalibutan. Unsay nahitabo? Unsay nahitabo sa Israel during those times nga ang mga gi-expect ni Lord nga musulti sa iyang mahal nga pulong, mga leaders, mga teachers of the law, teachers of the scriptures, dili na magsulti og tinuod. Kung musulti na ay sakol pakak. Because they were so busy pleasing men rather than pleasing God. Munang nahitabo nga daghan kaayo mga kalamidad nga nakahitabo during those times and even until now. Makita na ito sa kahintang sa Israel, mga igsoon. Saudi Arabia is part sa mga kasipit nga nasod sa Israel. And to think na desierto, Mecca, ay imagine mo ang Mecca, ang lugar sa Mecca, gibahaan. Makurat ka. Ngano ba ni Lord? Why is these things are happening now? Sa yun, nag-iingon ni Lord, I am coming soon. That's why these things are happening right now. Kaya hapit na kong balik. O gusto na akong pagkaon ang mga nakahikatulog. Gusto na akong dasikon ang dili mga dasig. Manghilo ko, mang-arrange ko, mang-plaster ko sa mga angayan i-plaster. Kaya hapit na kong balik. Amen. In Psalm chapter 51, mga igsoon, inyong diri, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with your
actually applicable only to him, even unto us today. It is very much applicable, mga igsoon. But sad to say, nga murag comfortable na kayo ang mga Kristohano nung dili na kahatag o panahon sa pag-search, in searching the heart. Kung ang atong kasing-kasing inchon pa ba o dili na. Why? Because ang nahitabo kan mga panahon na mga igsoon, nahimo na lang ang kaswal ang sala. Nahimo na lang nga mamani, mamamgyot ni, mamani uso karon, mamani kahimtang karon, mamani ang atong kakangikita sa panibot, diray ko na lang. And even Christians, moray ko na lang. Because this is the trend of the world. In spite of the fact na giingnan kita sa Ginoo, do not love the world and the things that are in the world. The lust of the flesh, the pride of life, the lust of the eyes. But majority of Christians slowly being pulled down sa kalibutan. Nga imbis magkadugay, magkadugay noon, magkalayo. Imbis magkadugay, nagkakalayo na yun ang mga Kristohano. O delikado kayo if we are unaware, because there's no specific day when the Lord Jesus Christ come. Wala specific day. Naalay mo na sinyalis na hindi pangbutang biha. But actually, there's no specific day, any specific year. That's why we need to watch. Yung sa Sunday school kanina, watch and pray. Always watch and pray. Because during that time, diha lang, i-review ni Lord, ipadayag ni Lord, ipasabot ni Lord, i-inform ni Lord, nga na, dress up, tindog na, kainaan na, pasiga na ang imong lampara. Susama sa, 10 virgins, Kabalubatan nga, 10 virgins are two kind of people, They were, the 5 are foolish, the 5 are wise. Mga kahintang sa mga Kristohano karon, half of the Christian are wise, but half of it are also foolish. Nakahibalo na nga moabot sa Ginoong Hesus, pero wala nang andam. Pero ang half, nangandam yun. Nangandam yun tuno-tuno, kanunay nagpasiga sa ilang mga lampara. Hallelujah! This is a kind of prayer of David. And during those times na grabe yun ang mga kadaugan, Kitas kinabuhi na ito, marami nga mga victories. Kadawatan na ito, victory after victories, kadawatan na ito. But along the way, David has committed sin nga dili pleasing in the sight of God. And even during those times, nagisultian na siya ni Prophet Nathan sa sala, nga iyang nahimo. Afterwards, naghinulsol siya. And this is some of the prayer of David that shows na naghinulsol gid siya. Because David is a man after God's own heart. During the time nga, gipuan siya ni Nathan, Prophet Nathan, naghinulsol siya diretso. Mura lang nakatsada ni David, Kita ilala na daw ay suhon. Dali kita makasala, pero dali putang mata. Nga nakasala, tao niya, maghinulsol dahil ta. Mura na sa kaputang, nagtsada kang David. So naghinulsol si David. Nabati niya ang kamala. Kitang isun. Was there a time na marang mala as in mala. That's why nga, gusto ni Lord nga sundan ang 2025 nga nilikta mala. Lamang, bahayin ka. Puno kas kadasig. Puno kas kauhaw sa presensya ni Lord. Gagutungon na kanunay.
sa pulong sa Diyos, na di ka katulog, ang to di ka kabasa, sa unsay sulti ni Lord. No? Di ka katulog, ang to dili ka, makaduog sa tingog ni Lord nga mag-istorya mo, o mo-istorya mo kaniya. Wala yung gusto ni Lord, nasugdan nato, niini nga tubig, kini nga klase, sa kinabuhing Kristohanon. Kanabang, kanunay tagimingaw sa presensya ni Lord, kanunay tagalong for more, Lord, more of you, Lord. More of your power, more of your anointing, more of your word. More of your rema, Lord. I wanted that rema. In this specific situation, Lord, gusto na mo kay, di ako ali karon, Lord. Please, Lord. Allow me to listen, Lord, that rema. Bata ni rema, mga igsoon. Kanang, may unusay, na Christian, madunggan na ito, sa rema ni Lord, sa iyo mo igsoon. Ato ba ni, are we familiar? No? Sa inani nga mga sentences, sa rema ni Lord karon. Hallelujah. When we say about rema, mga igsoon, this is one of the Greek word of the word, pulong sa Diyos. And this is one thing that we need most. Ang rema, word of God. Kay pride ng mga Kristohanon mag-memorize ang logos. Bright when it comes to memory, bright. Pero we wanted these logos to become rema in our personal na kinabuhi. Kaning logos that becomes living, no? Becomes a sharper, becomes living, just like a two-edged sword. We wanted a rema. Kamano ang Diyos sa specific situation atong tanan. And that's why He wanted us to give us a rema nga muigo sa specific situation nato, circumstance that we are undergoing. The Lord is so willing to give us the rema, spoken word of God, that will confirm to the logos, to the written word of God. This is the written word of God. That's why matag panahon nga sama rin, kung Lord, dili ko mutindog, kung dili ka magpadayag sa rema. Kaya mamahimo lang sayang ang oras. Naitindog na sa tapang. Ikaw, mas labaw na kahibalo, Lord, ako pandalo. Wala lagi kong kahibalo. Kung sa mata sa mga struggles, silent battles na itong ginasagubang, under ko nini ng mga kanang. Only you, Lord. Ikaw lang na. Tuwag ikaw na nakahibalo, Lord. Ikaw na sa magmakatagpo ni Pilir ko. Sa kanili ka magpadayag, sabi mamay mong sayang. Kung dili ka magpadayag, sabi Lord, hindi ko worthy nga mamay mong mouthpiece. Lord, magpadayag ka, magpadala ka sa another one nga worthy. Kung dili ko galing ko. Gilatan ko ng Diyos. Kung nakita na to ang kinabuhi ni David, during those time na sunod-sunod ang pagpakasala, sunod-sunod po ng kapilihan. Nakita na din sa kinabuhi. Sunod-sunod ang pagpakasala ni David, sunod-sunod po ang kapilihan sa kuban. During the time, pildi, as in pildi, kanunay. But before siya nakahimog sa lamay, so nakita na to how powerful David is. How the Lord
empower David. Nakita nato unsa ka kamahanan kaayo si David because ang gahom sa Dios nag-manifest din sa kinabuhi ni David. Nga namatay ang higante nga Philistine in just 3 stones. Grabe na. Namatay ang Philistine. Wala namatay ang Philistine nga sa mga hinagiban ni Saul, sa mga soldiers, mga sundalo. Wala nila na nabunto pinagi sa ilang tauhanong katakos. Pero si David nagigamhan sa Diyos, nakita na to, mo'y nakapilit, mo'y nakapatay sa ayat. So inaana ang kahong sa Diyos. With the Lord's moving power is at work. Gusto na anak mga igsoon. Gusto na anak. But the question is, ang atong kasing-kasing na tanaw nilo. So sama ba ni kang David? That longs for more of God's presence. That's why, nahimo niya ng prayer, a prayer of repentance. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit. Restore to me the joy of your salvation. Are we having this kind of prayer? Do we have the heart nga true? Nga muangkot sa tinuod na kondisyon. Kay diha lang panahon na may suon, we intervene si Lord if we are humble enough and honest enough nga musulti sa tinuod na kondisyon sa atong kasing-kasing. Kaya unless na natin yung dili ta musulti sa Ginoo, kung unsa gyud ang tinuod na sitwasyon, kondisyon sa imong kasing-kasing karon nga puno ka mga pangutana, puno ka o mga pagduha-duha, puno ka sa mga kabalaka, puno ka sa pag-compromise na lang. Kay dili na nimo, dili ka na, galisod ka na o paro. No? We stand up for the sake of the Lord. Stand up for the sake of the word of the Lord. Puno ka karon ni na mga igsoon. Gusto sa Ginoo makita ang imong kasing-kasing if you are humble and honest enough to acknowledge na nanginahanglan ka sa Diyos. Kaya kung dili ta mga igsoon, kung pasabot kaya ralay ni mong magkinabuhi kabisan walay intervention ni Lord. Gikan kang Lord. So, wala siya karon mga igsoon nga makita nato diri karon. Actually, kung atong danawon kini nga passage, there are things, no, nga makita nato that there are God's moving power at work. Nga makita nato diri sa prayer of repentance ni David. Nga pwede nato basihan sa atong basihanan or basihan nato on how to live a Christian. How to continue to live nung saon nga mga padayon ta sa pagkinabuhing Kristohano, nung mga padayon ta niining panaw sa kinabuhing Kristohanon, kay kung ang kinabuhi sa Kristohanon is a journey, it is also a battle. So si David is consistently doing the battle. No? Sa atong kinabuhi, sa atong espirituhanon nga kinabuhi, actually we are constantly undergoing the battle. The battle between our flesh, pakipugno, no? Sa atong gusto, no? Against the will of the Lord. Di ba na kaya mga pakibugnok battle sa atong kinabuhi? And most of the time, pakasukong ta sa, kung sa'yo gusto sa kawin, kung sa'yo gusto sa kalibutan, pakakompromise ta. No? Muna ang gusto sa Ginoo makita sa ato na sa dihang magka-compromise, sa dihang nga magkasukomta sa mga buhat sa kaaway, we just need to have a humble heart and that acknowledge, no, nga kailang nga failure ko, Lord, have mercy, forgive me. Because He is faithful and just to forgive us and cleanse us.
from all unrighteousness. Kung anak ka sa Diyos, nakasala gihapon ka. Kinsay perfect family diri, kinsay perfect children diri. Pakasala ta against our parents. Kasala gihapon ta. But ang atong ginikanan, gahulat rana kanu sa tangmudoon. Gahulat rana sila kanunay. Nga mudoon tag magpaubos nato. It's very hard to draw near to God if we have that, if we don't have that humble heart. Sa overnight prayer pa, nag-isgutan nato the words sa overnight prayer na we need to submit to God and have a humble heart. No? So lisod ka kayo ang pagduol sa atong ginikanan. Ano kung palpakta? Lisod kayo pagduol, no? Sa atong espiritual nga bahay, lisod ka kayo pagduol kang Lord kung nagana kayo kang palpak ya, i-condemn pa na, unayon na itong condemn, nga itong gagalingan nga, ano ako worthy. Pero nung ito, wala niyo. Ano? Dili na ito, gaunayon na itong condemn, nga itong gagalingan, bisag ka malugin ka nga anak hagin sa Diyos, because wala ko nung kabiyais sa Espiritu sa Diyos, naabang na kanungay, anak ka sa Ginoo. Therefore, bounce back. Bounce back. Dress up. Stand up. Move on. No? Pero usahay lagi kay mo pa, mo padayon na maging gihapon ta, mo pailig-ili na lang yung gihapon ta kung unsay majority. Mamanigihimos tanan sa kasagara, dili na lang sad ko. Uyang kay ta maigso. The reason nga nung uyang ta, because nagkulang ta diri. And nagkulang ta diha. Because mas mayo pa ang cellphone kay matantol pa. Ibutang sa ilalong sa una. Pero ang pulong sa Diyos, we do not meditate it day and night. May bang mga post sa Facebook, kaya i-meditate na ito day and night. Then sila tingala ta nga, ano man yun ni Lord ha? O, lalo kayo iwan sa pulong sa Ginoo, and thou shalt prosper. No? Kaya lang ka, mo asinso ay so walay ang dealing sa Ginoo sa mga unbelievers, like po ang dealing ni Lord sa mga believers, whether you agree it or not, whether you like it or not, lahi ang dealing ni Lord kanimo, kanako, o kanatong tanan nga ginpanagtawag nga iyang mga katawan. Kung ang atong earthly parents mo disiplina, rugat ang atong Ginoo dili mo disiplina, napaglamitay man ni, pang-internal man ni. Murag lang mo agree. Sige raw. Do you agree? Murag ba na ako agree? Hallelujah. Ikan ba? Kung pantulong ta, disiplina ta sa atong ginikanan dili sa kalibutan, sa baka kining paglamitay. No? Disiplina ta sa Ginoo. So, there are God's moving power at work. No? Kaya kung tanaw na itong maigso, pero ang pangutan na lagi, gahinulsol ba ta? No? Gahinulsol ba ta maigso? Because if we repent, that's the only time that the God's moving power will work. Tanang ano na yung available. God's power is always available. But it will only works wonderfully, amazingly sa kinabuhi nato if we repent. Magkinulsulta. Ito na ito, basic, elementary, kaayo, na ang prayer has 4 parts. No? Upat kuno, upat. Kaya sige na ito, nagkakadunggan ngayon soon, upat ka part ang prayer. It's a kind of acts, work. Acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Di atong tanaw ng atong prayer, kumplito ba rin upat? Yes. Part of it is adoration. We may pray. Dili ka ta direct susunod sa presensya sa Ginoo. We need to first adore the Lord. No? Give Him thanks for all the things that He has done. And give Him thanks for the things that He is now doing in your lives.
And giving thanks for the things that, for the promises, the things that He's going to do in the coming days. Adoration. But most of the time we forgot confession. Daghang kaayo tag mga litania sa atong mga Thanksgiving, letter T. Daghang kaayo taga pasalamatan. Yes, of course. Magpasalamat ta. Kay grant to punta kita magpasalamat sa Ginoo no. Kanilang daang hangin nga itong ihanggap, the air that we breathe, the water that we drink, kagipabayran sa kalibutan, nga libre gihatag ni Lord. No? Mahal kay oxygen ka mo. Pero libre rin yung gihatag ni Lord. Pero atong sa hospital, nag-aginon ito bayad sa hangin. No? So kanilang daan, yes! It's part of your prayer that you offer to God. That you owe to God your thanks. Giving. The word is thanksgiving. But actually, giusa na ang thanks o giving. Because the proof of your thanks is giving. That's why kung ang thanks o giving, imong usaho na, thanksgiving ang resulta. Imposible kaayo ang tinuod mo nga mga pagpasalamat kung walay giving. Because giving is part of your worship. Ano mga katawan sa Bible, kung nakatulong ba sila dito nag-worship nila sa Ginoo, lagi sila bitbit. Na mga Kristohanon karon, naruhay kayo, walay bitbit. Walay bitbit, no? So, acts, adoration, confession, na-mention ko lang yung mga isulat kay ano, this is part of this kind of prayer of David, na a prayer of repentance. So, confession, He's faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. If aya palayan siya, faithful, aya pamutay effect ang pagka-faithful ni Lord and just ni Lord. That's why natingala itong mga iksunan ng dry mongin nga ako Christian life ka mo na dry mongin as in dry. O yeah, first sentence pa lang galing sa akong prayer, maglanghab-langhab naman dayon ko. May mo na lang dayon ko, thank you Lord. Basta nakaibalo na basta na Lord, thank you Lord. No wonder na along the way, sa unahan, stumble and fall, ang kakahitabo. Kung yan dayon, wala tanay mong victorious. Kaya nagkulang man ka mga igsoon, kabalo kita, prayer is power. Power is prayer. A prayerful Christian, mga basic, a prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerless Christian is powerless Christian. Pero taas na magod kaayo ang atong oras sa Facebook, sa cellphone, mo nang ikapoy lang ta. Yung ingon ng lenta, thank you Lord, good night. Basta kabalo na ka Lord. Muna ko sa sakay, that's a lie of Satan. Because Satan will not give up easily. Iyan ang panikamutan na matapod na. Kaya dili niya gusto makalangit na. Dili niya gusto makalangit na. Mauling kasing-kasing ni David, oh. Dili accepted, dili manghag si David. Pakasala siya. Just like us. Pakasala niya punta. Kung sala na, grabe ka dili mayang sala sa una. Sala sa pulong, sala sa buhat. Umpisan pa sa mga failures niya. Paghimo, sa wala paghimo sa ngayon nga buhaton. Ay, daghan kayo mga igsoon. Daghan yun kayo. Pandirigiinan ninyo, ingon si David, create in me a clean heart, Lord. Kung kau kayo kasing-kasing, hala ko sa pananaw tanaw sa kong sikat tao, critical kayo kong kasing-kasing, self-righteous kayo ko, judgmental kayo ko, Lord, tanaw na ko nila, murag ako, gahuna-una ko ako rin tarong, sila nili tarong. My heart is not clean, actually. Lord, grabe nga sala. So, daw na sa bulong sa buhatong sa wala pagbuhat sa ngayon nga buhaton. Grabe, dagkag may dagko nga sala. Tinuyo, nili, tinuyo nga sala, tinago, dayon yung sala. Grabe nga sala. Ugaw kayo mo kasing-kasing, Lord.
actually, during these times, nag-rebuke ni Prophet Nathan si David, ang yung lust of the eyes. Ang lust of the eyes ni David during the time na wala siya ni uman ito sa pangumatan. Comfortable na kayo siya galingkod-lingkod sa ilang balay. Daw na mintana. Di dito, muna'y kaulatan sa kaway. Pagpamintana, bintana sa kaway. Pagpamintana, di ang lust of the flies. Lust of the eyes. Nagliwak! Muna'y gusto sa kaway ngayon soon. Suri-suri kayo sa mall. Di ba, mag-spark-spark ka na yung mata. Ngayon ay kabalikan ko ni. Balikan ko ni. Tuon na sa imong pagsuri-suri. So, balikan ko ni. And here we are. Nakakuha. Nasuyuan na ta. Imbis ibayad sa kurintig tubig. Imbis ibayad sa mausay mga priorities. Priorities ang priorities. Pero yung kabalikan na ka. Palitun na ka. So you see, mga temptations of Satan. Ganilita pa alabang. A simple temptation. This is not priority. But, uy, nga nung dito man, may pag wala ko ni Anto. Lahi naman tayo na. Lahi na may pag. Tanawa, putla na nung kukurinti. Tanawa, wala na nung isunod ang wala na nung isunan. Tanawa, wala na nung pagbayad, tuition. Tanawa, may pag. You see? So, we easily get caught by the temptation of Satan. Okay na ang actually scenario kahitutang sa mga Kristohanon karon. Really kita exempted because even during those times of David, ikunana na may son, batay na sa lust of the flesh, a lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Batay ta. Ang deceptive kayo may son. Dili man i-planta na ni Satan nga ritso nga marag kaning dali na ako ma-discern nga, what is kaway? What is kaway? God, iwan ko nga umata. Wala nakapiyon si David. Wala. Kaya ba't ang panahon? Gipakuha, niya siba-siba. O, ang kasakit pag-inwigson kay gipapatay niyang bana, di ba't siba? Para walay sa gabal. Gigamit niya frontliner sa kuba. Di, kailanitso ang bana, di ba't siba? Kay frontline ba yung sa pangkubatan? No? So there were times sa atong kinabuhi na abi na to, wala kay baloni sila. Pero, so, wala kong kay bata si Lord, the eyes of the Lord runs to and fro. He's searching the earth and He's searching the heart of men. Hindi kita kayo nga, okay na, wala si pastor, wala si brother, wala si sister, wala lagi. Wala sila kabalo. Pwede yun na ito na imuon mga iso. Pero kahit balo si Lord. Kahit balo si Lord. Nakakita si Lord. May nundaman ako mga iso. Every time mag-travel si Pastor Sam sa una, there is always a temptation of women and wine. 2 W's. Women and wine. Pero yun siya. Kumusupong ko ani. Wala to takita akong asawa. Wala takita ang mga members sa church. Wala si Pastor Sam. Pero takita ang kay Lord. Therefore, diligin ko musupong aning tentasyon sa kaaway. But we can only stand strong if we watch and pray. Di ta kasalit sa itong kawaling mo, disiptin kaya ang heart. Maling lahon kaayo nga itong heart. Di ta kasalit ani. Namay atong, di lagi. Mga barong lagi ko. No, I can do all things. Nawala mas through Christ. I can do. Kaya lagi ni. Wala mag-acknowledge si Jesus. Dama may sumpay, iputol mangkod. So, ngayon so, dali kahit tama kasunod. Hallelujah. Praise God. So, number 1, God's moving power at work. Ato din isa-isa kong may ison. So, ang rason niya ay really makalihong kayo if we will not repent. So, repentance is the most needed, the most
important. No? Wala may laki nga dili kasala. Wala. Kinsa may laki dili kasala. Mata, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Ano na yan ako? Number one. Pero, kung hinilaka na kung may igsoon, siguro ako po yung number one kay tahilak ba? Di maulaw raw sa dagang tao, hilak. Tubangan sa tao, sa masikreto, nga lugar, walay undang hilak nga igsoon. Walay undang hilak. Number one, you need to create in me a clean heart, oh God. Number one, God's moving power and word is cleansing power. Only God. Si Lord ra gyud ang makahilo nato sa hingpit mga igsoon. Why? Siya na kagano dugo ra ni Ginoong Hesus ang giula dito ibabaw sa krus para hingpit nga kahiluan manawatan nato. O sa 2 Timothy, tanaw na ko si Timothy. 2 Timothy chapter 2. Chapter 3. Usahay na ba magpagsuli ng ako mga supporting verse? Exodus pa to. Love ka na ko rin ha. Pero kagahapon ako love na ako na rin. Pero yung siyang basura, wala lagi Philippians chapter 5 Proverbs chapter 3, chapter 5 verse 33. Ganun ko nga 15 na siya nga, pasura 15:33. Katon, humility comes before honor. Then siya, pasura, wala kang pasura, wala kang 5:33. Tawag sa, yung pasensya na. Kaya ba, bagol-bagol. Scrabble na rin supporting verse na atong equality. So, 2 Timothy chapter 2 verse 21. 21. Therefore, if anyone cleanses themselves from this, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Cleansing, mga igsoon, cleansing. Lord, nanasun ko pa yung nasun ko, Lord. Have mercy, Lord. Buka ko nasun ko, Lord. Buka na po. Buka na. Ayaw kayo mag-ano ito Tanawa ni, naugawan ka. Dali, manghilot ang hilot. Iwan natin sa New Year, no? Naghilot na. Nagata kong example, last Sunday, before gamiton, ang usang abutang, siguro kung siya na ito, hilot ba? Kung yan ka rin, so ipis ka rin sa tubig sa imong mag or sa imong baso, kanili sa imong tanawang hilot ba ni Ben? Hilot rin, disnukinto pagin ka, at apuhan pagin ni mo. Nan mo isuon. Hinlo na mo, gibutang dal sa disrupt. Gibgasa na ko. Pero before mo maipis ang tubig, tanaw sa gina mo, ananaw pa na ko na, nanaw. Kaya pagka wala ako pa rin ang trapuhan. Ang kanang mouth face sa baso. Kung sa practical na aspect, inunana mo, labaw na sa spiritual na aspect. Pero siguro on sa kahilo, grabe mo igsoon. And only God, no? Only God can do the general cleansing, general cleaning. Para nga mamay mo itong galang ito, nga higpit, alang sa kahimayaan sa Diyos. Hallelujah. And the second, God's moving power nga makita nato may zone is ingon din na may zone. Restore unto me the joy. Dahil dyan. Create in me a clean heart, O God, and renew. Renewing power. Kung ang primero, cleansing, may nungduman ako mga zone, maingon ko sa mga natin, cream nga. Di ko sa mga mamay ganun dagang kaayo, mga cleansing cream, mga renewing cream, mga restoration cream, mga rejuvenating cream, mga
Inunduman ko lang mga ison. But in the spiritual aspect, only God can provide this one. You know what I'm makakatag sa tinuod nga cleansing. Tinuod nga, lain ng mga babae, ganun kayo mga cleansing power nga kapag from head to foot, ang klase ng mga cleansing power. Munang liso ng babae kung walay kwarta. Maglisod din mga women kung walay kwarta. Yeah, gabang na lang yun yung mga women na hatag ito ng Lord. The more you give to God, the more He gives to you. Yan na lang gabang ng mga, munang naman ng mga women sa mga grabe panalangin. Kaya na guys, lang mga need. Mga klase-klase ng mga cleansing cream, mga renewing cream, mga rejuvenating cream. O yan, si Lord, kasupply man po. Nga naman, ka-bless si Lord. Kaya wala akong nakakagin si Lord. Naklaro kaya kayo sa natala na, sige, first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added. Buti nga lang ka, moro kininadawa sa sweldo. Pero, grabe, niabot mag isa ka, bulan ng consumption. Ay, hindi ko naman imos, Lord. Yung i-provide ni Lord ang ng klase sa cream. Sa atang espiritual nga ba? Naman mo lang mga ison. Grabe ka, John. Grabe yun. Grabe. Dagan na maintenance. That's why sa atong spiritual nga ba, we need so much maintenance. Kinahanglan nito mga igsuon. Kaya kung dili wala maintenance, ay, magluyag yun. Magluyag yun. Nausahay yung dawoy, nagkakapalagin kakaroon. Ay, dagan sa maintenance. Mga cleansing, mga renewing, inana. Kung saan mong gigamit, ay, Kristohanon. We need spiritual things. Mga putang spiritual ng langit nun, to maintain, no? To maintain nga mamahimot ang alive, no? Kanunay. Awake kanunay. Yes, pagpanglagan sa Ginoo. We need to maintain our spiritual aspect, spiritual cleansing, spiritual rejuvenation, renewing cream. Amen! So you see, kung nanginahangla lang itong physical na aspect, ay, mas labaw nga itong spiritual aspect. Nabara man yung mga langit eh, naman ito. Eh, kiniti ang mga cream-cream din eh, dili na, tama na ginani rin. Oo, tama na ginani sa kalibutan. Pero, kiniti ang atong giginanglan yun ng mga cleansing power of God's moving, mao yun yung importante. Kaya pag-eternal man eh, panglangitay man eh, mga igsuon. So the second one is the renewing power of God. No? The renewing power of God. Kasi ikaw sa Titus, chapter 1, verse 5, tadaan na ito, eksakto ba? Kay Usahay, si Pastor Sampa, Mama, you're not getting younger. Ano dyan na, lagi. I'm not getting younger. Kaya malimot naman po sa mga versikulo nga, mga reverse na po. Kaya tungod kay kakalitan ko na, natayan na dili ko mahimo masag rason yun nga kanang kay tigulang na ko. That's only part, no? Part of the reason kay tigulang na ka. But actually, dili siya mga igsoon, ang Espiritu sa Diyos, dili ka katigulang. Ang Espiritu sa Diyos, kasi dili ka katigulang. Always alive, always powerful. Amen. Titus chapter 1 verse Titus ba? Titus chapter 1 verse dili chapter 1, chapter 3 gid mo yung soon. Tanawa lagi. Dili, not by works of righteousness. Dili ko mga nasagsak ko rin. Wala ko nagilag man ako. Ilong. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration
regeneration and renewing. Dali yung kita na itong word na renewing. Thank you kaayo. Talagang love you. Muna yung correction ako. Love you rin. Renewing of the Holy Spirit. Ako'y ang renewing power ni Lord. The power of the Holy Spirit. Nagay ng mga iso. Crying in the inside, laughing at the outside. Money meditation. Crying in the inside, laughing at the outside. No? So not by works of righteousness which we have done. Hinluan ta ereniya to ni Lord. Dili na tungod kay mga bungutanda, mga dili talabad, no? Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. That's why we need the power of the Holy Spirit. Hello? We need the power of the Holy Spirit. You look younger than your age. May istorya. You look younger than your age. Uy, glory na kita. Himaya na kita sa Ginoo. Igsuon. Himaya na kita. Hindi ka ba ilanay na yung edad? Uy, himaya na kita sa Ginoo. Ang manifest, shine out. Ang himaya sa Diyos. Daming souls pagtusok na iyang bana. So wala pa na kami. So wala pa na Christian yung bana. Medyo nga. Kanang itong kaayo ang naong kanang wala kay dili gid sana nga naong pero sa na Christian na siya na uy guwapo lagi kay mong naong kanang it is because of the glory of God that shines upon your face. No, wala yung Arab sa glory. Wala kay bakal uy you look younger than your age. Wala. Himaya ra gyud glory ra gyud sa Ginoo, himaya sa Dios nga kuan kay mo at shine gyud ang so mo manggaling ilan gyud ang let your light so shine. Makita si Jesus sa imong kinabuhi, the glory will overshine. No, muda na ang pagitulo-tulo sa imong kasing-kasing sa imong kinabuhi na mag-manifest outwardly. It will start at the heart inside dahil makita din sa gawas. Wow, na mga Kristo. No? Pero ang atong maintenance sa cleansing, ayaw kalimti. Ang atong maintenance na renewing, ayaw kalimti. Always go to the presence of God. Every time, mapagpakta, ako ang number 1 kay kumain sa may lang pagpak, tuwa na, sulod sa kwarto, isa pa lang ka words na wala na, hurot na nga akong, hurot na mala na, wala na tubig nga mo, awas pa sa mata kay sa ilong kay nahurot na. Ang inana mo ison, so gagmay lang nga, kanang gagmay lang nga, kuan mo ison, go directly to God. No? Sirang pertahan, sulod. Cry out to your Abba Father. Kay, this is one thing. This is one opportunity that we have at the Lord sa ato. Walang kasalata. Walang kasalata. No? But He has given us the opportunity to come before Him and confess because God is so faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Kailangan siya ngayon sumun. No? Kanili man malipay si Lord nga dili na mo doon niya. Kalipay sa Ginoo nga mo doon ta sa iya kung niya mo confess ta sa atong mga sala. Kaya He is always willing and available to give you the cleansing power maintenance. The renewing power maintenance. Inana si Lord, inana siya kamay hugmangon kayo ngayon soon. The problem kung wala ni mo na ili ang imong Lord nga mahigugmaon nga pasayloon. That's why, kinahanglan ila-ilahon yun ni mo. Ila-ilahon yun ni mo ng Ginoo imong yalanggaran. No? Susama sa imong pag-ila-ila sa imong bana, asawa.
Nga imog yung kuan kaayo. Gailhon pag-ayo. Kinanglan mailhan mo ang imong Ginoo. You should know your God. Nga He's a loving God. He is a kind God. He is a forgiving God. He is a mindful God. He is a faithful God. Even when you are not faithful, He will remain faithful. Kung nailan na nimo mo igsoon, there's no reason nga magpabilin ka sa imong Savior nga gibira ka, gipalayo kas kaaway di ka sa presensya. Wala na rason nga magpabilin ka diha. And Lord, gigugma ko nimo, balik ko Lord. Bounce back ko Lord. Balik ko diha kanimo. Tanawa na God, it is only at the time that the prodigal son come to his senses. Sa din nagpaubos siya may iso. Di ba? Sa din nagpaubos siya. Wala siya kayo balo nga ang father, ang iyang amahan, adlaw gabi, gahulat. Mamupalo siya. Adlaw gabi, galingkod siguro sa front door, sa ilang balay. Gahulat ka lang. Kano sa balik ang iyang anak. So you see, if we can see it in a spiritual realm, makita nato ang atong langit ng Diyos, mahigugmaon, maluluyon, nga gahulat lang nga maduol ta. Like David, create in me, Lord, a clean heart. Create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Renew a steadfast spirit within me. And the third, yun din ako iso, do not cast me away from your presence. And do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation. The next power, God's moving power at work is restoration. Restoration. So, kung makita nato maigsoon, kung atong tanawon ang Diyos, siya ang atong shepherd. Siya ang atong magbalantay. Nine words din sa Psalm chapter 23 nga naging na, He restores. He restored my soul. He restored. Then, if God, if Jesus is our shepherd, doon ay mga panahon ngayon soon nga mahugaw ta, mapulingan ta, masanggan ta, mausamon ta. But God, Jesus Christ, always restore us back to the original stage sa ating Kristohanin na kinalang. Kung ako lang maisod, how many times? Wala lang mo kabalo. Wala lang yung kabalo. Pero sa Lord kabalo ka. How many times I stumble and fall? Dili lang ninyo makita. But in the Spirit, kabalo si Lord, nakita si Lord. But the Lord keeps on cleansing, keeps on renewing, and He always at work when it comes to restoration. Kaya restore ko kanunay niyo. That's why maka-istorya ko ani mga istorya, ako mismo na kasinati ani. Ako mismo naka-experience aning restoration, restoring power, cleansing power of the Lord, renewing power of the Lord. Because He maintained doing this to me. Gamitin ako ni Lord. Kaya nga no, kanunay ko ganoon yun ka. Papasal ko Lord. Kasala na po Lord. Pero, kabalong pagay ko Lord, diligyan ko worthy. Mga nagigos gino. Kabalong ko Lord, diligyan ko worthy. Walay bisan gamay makita nga good in me. Wala yun Lord. Dili ko worthy mo doon sa iyo. Pero Lord, wala ko ilaing kapainan. Muduol yung ihapon ko kanimo Lord sa time ko. Ikaw rin yun, walay lalim. Ikaw rang makahilo na ko. Ikaw rang makausap ka na ko. Ikaw rin yun, walay lalim. Makapit-pit ako, ika na lang akong itinguha. Kamapuyos, kinabuhi balik tapusan. Wala nilain yun. Wala nang bisan pagpili ko worthy, kay kanunay ko mapagpak. Muduol yung hapon ko rin. Bisan pagdili ko ni mo paminaon, pero musugit yun ko sa tanan ako nga palpa.
Kabalo ko walay nalilo. Tanan kita, dayaw. Kita din mo ang akong kinabuhi from head to foot, inside and out. How I live my life yesterday, today, kita ni mo ang tanan. Pero nailhanta ka ang Diyos ka mahigugmao. Diyos ka na mapasayo. Nailata ka na matinudanon ka nga Diyos. Munang mutuol, itihapon ko kanimulong. You have all the authority. Naakay authority. Kanako, Lord. Kaya kinabuhi na akong ikinabuhi. Karoon nili naman ni ako. As far as salvation is concerned, dili na din ako. Sa dagi ko kong iluwas. Kapulong sa Ginoo na yun, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. Galatians chapter 2, verse 20. Yet not I, but Christ lives in me. And the life which I now live, I live in. For the Son of God who loved me and gave Himself for me. When He died on the cross, gihatag niya, ibuhanas niya ang tanan. Sa niyo siya, it is finished. Grabe mga Iso, who loved me and gave Himself for me. Kanya mo yun ka, karong mabut-buot ka, pag-desisyon sa mga batang na gusto rin mo mahitamo sa imong kinabuhi. Nga dili naman na imo nga kinabuhi, kung dili iyahan naman na ni Lord. Kaya kung iyahan na ni Lord, therefore, dapat musang-muli ka. Kung sa may mo'y kasulti, hindi nga mahina sa akong kinabuhi, Lord. Kung sa specific ni mga pulong nga gusto ni mo ipabuhat ako. Kaya hindi mo lamang nga kabubuton ang dapat mahitamo. Lag pa naman privilege, so kaysa daan ako kinabuhin ako tito na lang ko, praise and worship leader. Wala ko nang dahong nga moabot ni nga panahon. But let the word of God be fulfilled. Let the will of the Lord and let the word of God be fulfilled. It shall be fulfilled. Sa kinabuhi ni mo, sa kinabuhi na ako, sa kinabuhi na ako pala. Sakit man o dili, siya lang heaven. Anyway, He is always in control. Because He is the sovereign God. He controls what is happening in the past. He controls what is happening in the present. And more so, He is in control what is going to happen in the future. Nalala siya mga iso. We only have to bow down in the Lord. Magpaubos ng tama yun. Tungo na mo, ang Proverbs, naging yun. Proverbs chapter 15, verse 33. Humility comes first before honor. Gusto ka magpalampusod, gusto ka pasinungan, then humble yourselves in the sight of God. And He will lift you up in due time. Kanawa ito ipatangkan mo na, sa ako muna, no? Kaya anyway, Lord, kay balo ka, kung saan ko pagdumalan, kung saan ko pag-manage. Kung imo kong i-lift up, pagkabot sa panahon, thank you, God. Aman kung dili po, Lord, thank you gihapon, na importante din, mapapat. Na ako kanunay, ilalo sa imong pangalumahan ng problema. Kay what shall it profit? No? Kung saan ba lang po, maangko na po nila ng mga mamahimukong nila. Mamahimukong tinamod, papan malaglag. So, dili importante, Lord. Na mamahimukong nila, ang importante, I am doing your will in my life. So, wala siya may iso. So, naapag yun. Makita nato diha. Naapa. Kung ang primero, God's moving power at work is cleansing. And second is renewing. No? And then, third is, what's that?
restoration, restoring power, ang ikatuloy ko na, cast me not away from thy presence. Asa na to? Oh, look at me, crying inside, laughing outside. Hallelujah. Restore unto me the joy of your salvation and uphold me with your generous spirit. Uphold. The word is God's moving power. Ikaw pa. God has that upholding power. Kaya i-uphold na. Kung anak ka, tanawa ng anak gibit-bit ni April, oh. Inala kayo bawat sa ginawa sa ato mga igsoon. Sa pagkabag sa panahon nila kaya, God is going to uphold us. And it is always at work. But sometimes, it cannot work because our heart is so dirty. We need to calm him first. If we can. Doon sa ta para pahimlo ta. And then the next, God's power at work is renewing. And then, He's going to restore us. And then, He's going to uphold us. And embrace and kiss us. Oh, look at the child. Hallelujah. Inana kamay gugmao. That's the way the Lord treated His children. He's going to uphold us. Wow! Humot na akong baby. Humot na ka na. Kisan kayon ta. Kakson ta. Humot na kayo akong anak. Kayo man naman tagihinlo, igiliguin. Kamot pa kayo sa akong baby. Hallelujah. Igsoon, magbati lang na nato sa tata. Kung ina natata doon sa presensya niya. Kung sa igsoon pa doon na sa presensya ni Lord, pinita palayo. Kaya kung layo ta, dali kay ta anaon sa kaaway, oh. Sakmiton sa kaaway. Because you're so distant. Dili ta magpalayo sa Ginoo, Lord. Lisod kay magkinabuhi. Aning kinabuhi Kristohanan, hindi nga kalibutan. Sa Lord, maluwi ka. Have mercy. Ay, ulan na ako, Lord. Tabari ko kanunay. Isa na sa ko, Panginoon. The Lord is my shepherd. I shall not lack. But the problem is, imo ang acknowledge. Imo ang gina-acknowledge kanunay si Lord na kauban mo sa iyong journey in your Christian life. Kauban ba natin may iso? May pausahin tao kay text pa nato. Chat pa nato. Pero si Lord, natong kalimutan. Sabi-sabi sa mga activity nga gahin mo, nato malimang pagsangpit kang Lord. Murag as if kaya nato ang tanan sa pala si Lord. Sakitan si Lord. Sakitan si Lord nato. Kagahapon, timing ka isa na tanan mga isul. No, I am not ready. Kagahapon na ma-appeal sa BBM. Pero kailaw sa ni Lord nga maka-appeal ko at ma-witness na kung mga humble pastor na dili ka-aspire na musikat sila. Na-witnessan ako ang mga pastor na mga sa nagalikai. Mga mapausanon ng mga pastor, pero they prove to the Lord, no? Na ang ministry tubo malambo ang ministry nga nakulat kay ko nga sana naman kay sa tanan ni ang dako naman ang school payon yaman dali ko ison. In fact naibo ko Lord dili sad siguro ko mabintahan dili sad mabintahan ng GCS. In fact maganap ng kadaghan ng atong mga kabataan kinako na school. Naku na, so ga-income sila mga igsoon. Ga-income sila. Why? Because of those tuitions na kanang ga-generate ang church. Gatanaw ko nga,
paingon mi diha Lord, ang Giselles paingon mi diha Lord. Mag-income kita Giselles, kaya nga no, daghan na kay mga bata ng eskwela. Sa ilang church. Hindi ko nga ako, saan hindi siya kapaagi po? Mag-generate ang church sa fund nga masuportahan ang bulwaton sa church kaya nga no, na-eskwelahan sa mga kabataan kita na ipang 30 nga mutulog sa disco. Wow! This is a preparation for Giselles. Di ay, nung maabot sa panahon, katulad ng eskwelahan. Kaya, ready na dahil ang tanan mutulog mga kabataan. O yan na nga ng motivation sa mga kabataan. Wow, Lord, dili yun na ko, you allowed me to come here so that I could witness what are your plans for Giselles. Kasi wow, usan ko yun, usan na plano nimo para sa Giselles. Yato ka, pinag-glory, kaya kay gitry nila. Asa na to ang itong principal? Wala din ang principal? Wala ko speakers, ha? Busy ang principal? Nagklase lagi. Susi, pero ang tingin ka itong principal. Gano'n kayo mga teacher, teacher, kipangkuhan. Wow, Lord. Wow, maupot ka ng Giselles, ni Ana, Lord, ni Ana. Kayo ko kagabi, kahapon may isol nga, hindi ko gusto mo din. Ingon ko pa Sir Jigal nga, huy, Ana, nagpildi nga, kayo sila, awala na ng Pastor Sam, rogar mag-active, rogar, ay pamuto nga. Kasi siya, amin mo ma, pag-ingon na ko nga, paang sana ko mama, ko kay nangisi. But actually, dili na ilang ngisi nga, nalipay sila nga, maado ko dito lugar, dili na siya ma-importante, pero ang kanabang pag-alaw ni Lord nga, ito na. Pag-alaw ni Lord nga, maado ko dito, ma-witness na ako nga, ay Lord, this is going to happen. No? Maunay mahitabo sa kamahitabo sa Giselles, Lord, before your coming. Wow, atong lang na ang mga kabataan, tanawa. Praise the Lord. Magpakan sa nato ang Ginoo. Dito tinuod na siya may islo. Nalipay kay kulit. Tulo akong luha bitong dapita. Nga nagtanaw nga, wow, nasa eskwelahan. Praise God. Praise the Lord. So, the last na nakita nato diya may ison is upholding, God's upholding power. So, naana siya makita sa Psalm chapter 29. Pahitawag sa nato ang verse. Wala ko upo. Wala ko kugsipan. Pero siguro kay crying in the inside. Matulog man, di man malangin. Hallelujah. Dapat malangin sa ito siya. Pastora, pwede ka. Hallelujah. Psalm chapter 29, verse 3. Okay, marang hallelujah, Lord. Thank you guys sa involvement, Lord, ha? 29, verse marang nagpansulit, guys. Tanawan lang natin, guys. The word is upholding. No? Upholding power of God. No, Isaiah chapter 42. Nabansulit nila yung kwan. Isaiah chapter 42 verse 1. Okay. So you see how the Lord upholds. Behold my servant whom I uphold, my elect one, whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the Gentiles. Praise the Lord. Kalipay sa Diyos na i-uphold ta. Nga naman, once makatag himayaan kaniya, kaya nituman ta sa iyang kabubutuan o sa iyang mga kasugatan. We are always under His perfect will. That's why He is going to uphold us. And He has that power. Siguro ang mga anak, may padagko na, no?
lisod na i-uphold, lisod na sa pipihon kay bugat naman, but God's power is going to uphold us. Bisan kung sa patakabuka, kaya ho na ni Lord na uphold. Di na kaya na, just like the footprints in the sand, di na kaya, He is going to uphold us. Lord, dili na kaya. Dili na kaya, Lord. And that's why one set of footprints na lang ang nakita niya. And nangutan na rin siya. Why is it, Lord, nasa sinugdanan 2 sets of footprints ang nakita? But along the way, kung kano sa naginahanglan yung kay ko sa inyong tabang, Lord, kung kano sa naginahanglan ko sa imong presensya, sa imong pag-intervene, how come? Nga isa na lang ka footprints ang akong nakita. Kinaanay ko ni mo. Di ba na, tuwag ni Lord, it is then I uphold you. Namuna na nga panahon na ako na nag-disapnay kay dilig na kaya. So there were times in our Christian life, kaya wala may laki na Kristuhan ng Panginoon. Kasi may laki na taskam. Na dili ma-stumble, dili ma-fall, di madama. Oh. Kaya ilaw na sa Ginoo nga mas tambuta, mahulog ta, damag ta, mapangos ta. Why? So that we can pray and we can always acknowledge you. Dili kaya kung wala ka. You see? Amen. Muna siya, mga isuon ang God's moving power of the Lord that will work inside, that will work in our lives if we will only go back and repent, just like David. And every time there is a battle, winner ta, daog ta, mimawan din na to ang kaaway kay tungod sa Ginoo, tungod sa moving power ni Lord sa atong kinabuhi nga nagalihok. So, just like David, sa diyan nakasaga si David, pili sa battle. Pero sa dihang ni bounce back siya, daog na sa ang Israel. Amen. Sina na nga itong Kristohanon nga kinabuhi may soon. Just allow the Lord to keep on cleansing, renewing, maintain, restore, and uphold. Kaya, ang dili kaya. Daog as in daog. Limahan na ito ang kaaway. Daog na sa ko. Tali na ko rin sa langit. Tali, kahon. Tali na sa kahon na sa tali na. Inana ang living faith sa mga Kristohanon. Every day, kada adlaw daog, kada adlaw daog. Di na tungod kay maayo ka, puputan ka, husgan ka. No. Nakita ni Lord, wait ta. That's why He is going to uphold us kay wait ta. But we have to acknowledge Him in everything and in all and every ways. We have to acknowledge. Dili yun kaya. Pero kabalo ko, Lord. Ang kabalo ko na tinuod, dili ni mo kaya yun. Kabalo. Bawa ganin na ako ganahan mo kay acknowledge mo kasi na hindi mo kaya. Diba? It is then that the grace of the Lord is made perfect. Sa mga dili kaya, kinsa dili. Dili kaya, Lord. Batas ka mo. Dili kaya, wala ka, Lord. Kung wala ka, again, dili yun kaya. Then, it is then that the grace of the Lord is made perfect. Pakpakan na Lord, Ginoo. Amen. Tingnan ka naman. Lord, thank you kayo, Ginoo, Lord. Na ikaw yung Lord, Karuna is always at work in our Christian life. Kami lang usahay magkulang pag-discern ni Lord. Apan, ikaw, kanunay kita ay nagalihog, Lord. Salamat ug salamat sa imong pagpahilugdong. Kabangin kami nga ma-comprehend na mo kanunay, ma-discern na mo kanunay ang imong Ginoong mighty moving, ang imong moving power Ginoo sa among kinabuhi so that we can always cooperate the process. Salamat ug salamat kayo, Lord. Mga pag-ampon ako sa mga kaigsunan ini nga tuig 2025 nga Lord, mahimo Ginoo nga kusgan ang tanan, gamhanan ang tanan sa paghimo sa mga bulotol nga gisamo nimo sa mataw sa kabaang.
ang gahumog lihok, magauban ka nun. Salamat kay sa process na ginahimo ni ko, Lord, sa matawsan na kakinabang in fulfilling your purpose, in fulfilling your plan, and in fulfilling your reason of calling them. Lord, salamat ka. Na pinaagi niya ng imong moving power, makaya nilang tanan ang mga butang nga dili kaya sa tawhanong katapos. Salamat kayo, Lord. Walay laing mapasidunggan ining tanan. Thank you kayo nuwata ang dumugog himaya. Pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong sa Kristo nga amang Ginoong manluluwas. Ang galang mo ingon. Amen. Pagpaka na to ang Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Diretso na ta, no? Akong